Panginoon, di ako marunong magsalita eh. Hindi ko alam paano makausapin eh. Paano nga ba? Sabi noong nagtuturo doon sa tiyan sa pinuntahan ko, kausapin ka raw. Hindi ko nga alam kung naririnig mo ko. Kasi hindi naman kita nakikita. Alam mo ba, kahit ganyan lamang ang pakikipag-usap niyo sa Diyos, naririnig kayo ng Diyos. Subukan mong gawin yan pagkagising sa umaga. Panginoon ko, dalhin mo ako kung saan mo gusto. Dadalhin ka ng Diyos kapag sinabi niya sa Diyos. Mag-iisip ka bakit plano mo pumunta sa barkada mo, hindi matuloy-tuloy. Maraming umahadlang kapag hindi yun ang plano ng Diyos. At nakipag-usap ka sa Diyos para ayusin ang plano niya sa buhay niya. Kaya dito sa mga nandito ngayon, makinig kayo. Hindi nyo na kailangan pa sabihin sa akin kung sino kayo. Pagtingin ko lang sa mga mukha nyo, alam ko na kung sino kayo. At hindi ako nag-yayabang. Tayo yun ang kaasul. Alam niya siya kasi lahat nakaputi. Ha? Tayo ka. Huwag kang maya. Gwapo ka. Tayo. Wala kasi nagsasabi sa kanyang gwapo siya eh. Kasi lagi siya pinagagalitan tuwing umaga. Ang bagal-bagal na gumising kasi tamad siya. Tama, mali? Oh! Tama! Dito aayusin ka. Tumayo ka ng maaga. Itaas mo ang kamay mo. Kahit sa loob ng banyo, sabi mo, salamat po, Panginoon, pinansin mo ako sa katamaran ko. Sapagkat ang nagmamahal ay pinapansin ang mali. Ang maling ginagawa ng minamahal. Para ano? Para itama. At pinansin kayo ng Diyos para itama kayo. Praise the Lord! Kaya nasabi ng mga matatanda sa una, sikat ang araw, tulog ka pa, mawawalan ka ng biyaya, nagsabog ka ang Diyos ng biyaya, ubus na. Tutulog-tulog ka kasi nakuha ng iba. Tama, mali? Tama! Paano ka bibigyan? Kung hindi mo bibigyan ng halaga yung nagbibigay. Sige nga. Kaya sa mga kabataan, may pag-asa pa kayo. Ha? Wala pa kayong asawa? Siya sa mga kabataan dito ang meron ng asawa. Pakitaas ang kamay. Asawa? Asawa kita. Sino dito may asawa na? Ba't sila tumatawa sila? Imposible naman sila, di ba? Sa inyo. Kasi pwedeng meron lang kayong sikretong asawa. Sino? Taas ang kamay. Sino? Si Jenwin? Si Brian? O si Jocelyn? O, ibig sabihin, free pa kayo. Tama? Yan ang magandang panahon. Malaya pa kayong gawin ang anumang maibigan yung gawin. Pero, ang sabi ng Diyos, anak, nakikita mo ba? Yung ginagawa mo, alam ko. Anak, ayaw mo kaya niyan. Ha? Gimik ka ng gimik. Gabi na, uwi na. Pero umaga na, wala ka pa sa bahay. Yang kalayaan yan, dyan yung ginagamit, hindi ba? Sino ang naka-experience na? Nang ganon, alas 12 na, wala pa sa bahay. Kinabot din ang alas 12 umaga, tanghali. 24 hours. Di ba ang sarap? Ang sarap na wala sa bahay. Kasama ang mga kaibigan. Wow! At pag uwi ang bahay, may gana pang magalit sa magulang. Ha? Sa palagay niyo, gusto ng Diyos yan? Hindi! Pero ginagawa niyo! Bakit niyo ginagawa? Bagat hindi niyo alam kung ano ang resulta niya. Pagkatapos yung gawin yan, tuwa-tuwa si Satanas. Habang ginagawa niyo pa lang yan, ngisi-ngisi na si Satanas.
At pagkatapos at nagawa niyo ng lahat ang gusto ni Satanas, pumapalakpak niyo. Kaya palakpak na sa Diyos ngayon! Pinakamahalaga sa lahat. Kaya dito ang palakpak natin. Huwag na huwag kayong magkakamali na kapag kayo natutuwa sa tao, Papalakpakan niyo yung tao dito sa taas. Huwag. Pagkat ang palakpak na yan para sa Diyos lamang. Ha? Meron dito taga-church, natuwa siya. Natuwa siya. Noong outreach, natuwa siya, nasa si Jefferson. Sa sobrang tuwa niya, ang palakpak niya sa taas eh, no? Di ba? Kinarek kita. Natuwa siya sapagkat may sumasayaw ng mga chicks sa stage. Sa sobrang tawa-tuwa niya, dito ang palakpak niya. Nakita ko siya, tinitigan ko siya. At ipinakita ko sa kanya ang palakpak sa tao sa baba niya. Sa may katawan lang. Ang Diyos dito sa taas. Praise the Lord! Yung mga concert, saan bumapalakpak ang nanonood? Manonood. Nanonood ng concert. Saan? Sa taas! Walang concert ang tao na baba lang bumapalakpak. At maraming nanonood ng concert, halos mamatay. Kapag, dalang-dala sila nung nagpe-perform. Bakit nagawain ng Diyos walang palakpak? Praise the Lord! kapag hindi mo kilala ang Diyos, mas kilala nyo yung nagpe-perform sa mga concerts. Bakit? Kasi meron sila mga advertisement. Nagbabayad kayo sa kanila para panuurin sila. Bakit sa gawain ng Diyos? May bayad ba kayo? Pero ano ang salita ng Diyos sa pinuntahan nyo rito? Ano? Buhay at mabisa, higit na matalas kaya sa ng tabak na magkabila ay talim. Praise the Lord! Yes! Pero bakit mga patay, ang mga tao na pumupunta sa gawain ng Diyos? Bakit mga patay? Pagkat sila hiwalay sa Diyos na buhay. Kung paano siya mag-perform habang nagsasalita ang lingkod ng Diyos. Habang nagsasalita ang lingkod ng Diyos, nakasunod sa lingkod ng Diyos. Kapag ayaw niya mawagit sa kanyang pandinig ang mga kataga na ipinararating ng Diyos sa kanya. Bakit ko nasasabi? Dinaanan ko yan. Na hindi pwede, hindi ako nakikinig sa nagsasalita sa stage. Sapagkat kaya ako pumunta doon para sa Diyos. Pero sapagkat kayo napunta rito, dahil sa pilit, okay lang. Pero naririnig nyo na ngayon, na ang ipinaririnig sa inyo ang salita ng Diyos, malalaman ngayon kung ang Diyos nga dala nyo. Praise the Lord! Amen. Kaya yung mga pumapasok lang sa simbahan, okay na, luluhod, pagkatapos hindi pa tapos ang misa ay lalabas na. Anong pinuntahan niya? Kaya malalaman ninyo kung yung taong yung dala ang Diyos. Pagpasok niya sa sambahan at sa simbahan, sa bahay dalanginan, mayroon siyang time para kay God. At kung ano ang nais ng Diyos, mararamdaman niya yun. Magpa-participate siya. At pumapalakpak ang tayo. Praise the Lord. Amen. Bakit? Pansinin niyo sa Biblia, wala bang palakpakan? Ha? Wala bang awitan?
Sa langit, ganito ang gagawin niyo. Kaya kung puro kayo porma sa lupa, magsanay-sanay na kayo na pumalakpak sa gawain ng Diyos. Praise the Lord! Yan ay para lamang dun sa mga nagmimiti na makasunod sa kalooban ng Diyos. Ang sinasabi ko ay para lamang doon sa nais pumasok sa langit. Praise the Lord! Amen! Amen. Kaya kung wala pa sa mga puso nyo ang salita ng Diyos, makikita sa mga reactions nyo. Makikita ko yan. Hindi kayo pwedeng magsinungaling sa akin sapagkat kahit anong hiya mo, kahit mahiyain kang todo, kung para sa Diyos yan, makikita ko yan. Praise the Lord! Amen. Kaya nga sa mga babae, mga dalaga, maging sa mga binata, para hindi kayo magkamali sa pagpili ng iisa lang namang kapareha sa buhay, kanino kayo hihingi? Sa Diyos. Praise the Lord. Amen. Hindi mo makita lang na maganda at gwapo, yun na yung type mo, yun na yung gusto mo. Sapagkat ang Diyos na nakakaalam kung sino talaga yung magkapareha na nilikha niya. But bawat isa ay mayroong kapartner. Bakit? Si Adam, sino partner niya? Si Eva! Ilang Eva? Isa lang. Isa, hindi naman 2, 3, 4, 5. Kaya yung iba ay nauubusan, kinuha mo na. Ha? 1 is Enough. enough. Twice is too much. Kaya dito, enough na si Jesus. Praise the Lord! Mga kabataan, sinasasabi ng banal na Espiritu sa inyo ngayon, kausapin niya sarili niyo. Saan ang tungo ko? Kapag nakarating ka ng 4th year, ang tanong ay saan ang punta ko after graduation? Pupunta ba ako sa college? At pag nakatapos ka ng college, saan pa rin ang punta ko? Makakapagtrabaho ba ako? Saan ako magtatrabaho? Laging ganon ang tanong, walang katapusan. Pero, kung ikaw ay nagsiguro at maraming mayayaman ang nagsisiguro, dinideposit ang pera sa bangko, kumukuha ng mga scholarship, ng mga insurance, dahil nagsisiguro. Pero isa lamang ang kasiguruhan mo kapag kasama mo si Kristo. Praise the Lord! Amen! Yan kayo mga kabataan, kung marami kayong tanong, iisa lamang ang sasagot dyan. Pagsikapan ninyo na madala nyo sa buhay nyo ang Diyos. Pagsikapan nyo, sapagkat hindi yan madali. Bakit? Nasanay ka na sa mga nightlife? Paano mo iiwan ang mga barkada mong di kotse? Ha? Ngayon nagsusupply sa iyo ng allowance mo. Ha? Na hindi ka mabubuhay without them. Nasanay ka na sa mga ganing estilo ng buhay mo. Hindi ka mabubuhay ng simple lamang. Hindi ka makatitira sa kubo. Pero saan ipinanganak si Jesus? Sa sabsaban. Kayo mahirap dyan, huwag nyo ikaya na kayo ay mahirap. Ang dapat mahiya, yung meron na hindi dala ang Diyos. Mahirap ka nga, pero lumaki ka na alam mo na mayroon kang Diyos na siyang kasama mo. The Lord!